Pagsalpok ng isang SUV sa likurang bahagi ng taxi sa EDSA Mandaluyong, huli sa CCTV. Container van nagliyab sa Gamu, Isabela. Katutubong tinapay, seafoods at patatamis sa siniguelas, binabalik-balikan ng mga turista sa Siaton, Negros Oriental. At tabayan ang mga iba pang detalye ng mga balitang yan mamaya sa unang balita. Mga kapuso, nauwi na po sa demandahan ng awayan ng magkapatid na Aramina at Christine Reyes. Kamakailan na emosyonal na dumulog sa Quezon City Prosecutor's Office si Aramina para sampahan ng reklamong libel at grave coercion dahil umano sa pagpapakalat ni Christine ng negatibo at mapanirang text laban sa kanyang ate. Nag-ugat daw ito sa iringan ng dalawa matapos nilang bumili ng bahay para sa kanilang ina. Sister versus sister, kaya mala telenovelang nangyayari ngayon sa totoong buhay. Pag-usapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Pia. Di ba? Parang linipat nila ang telenovela mula sa screen to real life. To real life. Oo. Parang hindi na yata nila ma-distinguish kung anong linya sa telenovela at anong yung sa linya totoong sa buhay. buhay. Pero actually, dun sa, dun sa interview, si Aramina, matindi talaga ang kanyang iyak. At eto nga, grave coercion ang gustong ikaso niya dun sa kanyang kapatid, na si Christine Reyes. So, linawin lang natin, yung grave coercion, kasi meron rin ata siyang libel na parang isinabay. Yes. Pero, paano ba natin i-define legally itong grave coercion? Well, actually, sa totoo lang, unang-una, no, sa kasong to, pag nabasa niyo yung mga accounts, hindi ko pa makita kung ano nga ba yung grounds niya para sabihin na grave coercion yung isasampang niyang kaso. Yung grave coercion kasi ito ay isang krimen sa ilalim ng revised penal code natin kung saan, ano ba yung ginagawang krimen dito, bawal na pilitin mo o pagbawalan mo ang isang tao na gawin o huwag gawin ng isang bagay na ayaw nang gawin through the use of violence, threats, or intimidation. Pero usually, pag sinabing grave coercion, dapat yung violence o intimidation right there and then or immediate yung pilitan. Okay? Halimbawa, kapag sinabi ko sa'yo, balik mo yung pera mo kung papatayin kita. At may hawak akong barel. Diba? Yung ginagawa ko na yon, grave coercion yon, kasi napipilit kita na bayaran mo ko. Kasi to you, pag hindi mo ginawa, alam mo na meron akong gagawin sa'yo. At saka right there and then. Or kung kunwari, kung kayo po nagpapaupa or kayo yung umuupa, pag hindi po nagbabayad yung umuupa sa inyo, at pinagtabuyan nyo ng pisikal at tinulak palabas ng pinto at sinara yung pinto, grave coercion yun. Diba? Pinagbawalan mo siyang pumasok na you used physical violence, that's immediate right there and then. Pero kung hindi naman immediate yung violence, yung threat, yung intimidation, as in, kukunin ko mga gamit mo kung hindi mo ako babayaran. Diba? Or, sisirain kong buhay mo kapag hindi mo ginawa gusto ko. Hindi na po ito grave coercion kasi yung malayo na, di ba? Hindi immediate Hindi katulad, di ba? It's in the future. Yes, it's in the future pa. Hindi yung, dahil dun sa pananakot ko sa'yo, right there and then, may mangyayari. Talagang either gagawin mo yung gusto kong gawin mo, or hindi mo gagawin yung pinagbabawal ko sa'yo. So, merong iba yung kaso sa ilalim ng batas natin na grave coercion, iba yung grave threat. Okay. Magkaibang level sila. Kasi nga yung grave coercion mas immediate. Saka talagang namumove ka na, kunwari, di ba? Dapat yun, ganyan. Kita pag hindi mo ginawa to. Oo. Mas mataas ang penalty nun kesa yung, ay, pag hindi mo ginawa yan, naku, kukunin kong gamit mo. Threats na yun. Magkaiba yung penalty nila. Pero sa kaso ito, di ba? Bakit nila masasabi na grave coercion? I mean, di ba, syempre, kung dapat kang bayaran, bayaran ka, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin na, pinipilitan niya ako magbayad, pinipilit niya ako magbayad, talaga naman dapat magbayad ng isang tao. Oo, di ba? Totoo naman na meron naman talagang ground yung isa para magalit at pilitin. Pero ang prinsipyo kasi niyan sa ilalim ng batas, you should not take the law into your own hands. So, halimbawa, hindi kayo nababayaran, ang resort mo hindi siya bantaan, di ba? Ang resort mo dapat magkaso ka sa korte para ipabarangay mo. Pero, you're not supposed to take the law into your own hands na
ay nako, pag hindi mo ginawa yan, papatayin kita or whatever, di ba? Hindi pwede na pagbantaan mo ng masama, lalo na kung ang pagbabanta o pamimilit ay may kasamang violence o di kaya ay may threat na sasaktan niya yung isang tao o yung pamilya niya. Pero syempre, kung pipigilan mo, hindi lahat ng pagbabawal, di ba, or pagpipilit, bawal dahil kunwari kung isang tao ay may ginagawa o may gagawin na krimen din, ibang usapan yon, di ba? Halimbawa, kung ninanakaw na yung gamit mo na isang tao, kinuha na, tinatakbo, sa ilalim ng batas, pwede mo naman siyang pigilan before he totally runs away with your property. Or kung sasaksakin na yung kapitbahay ninyo, of course, pwede niyong pigilan yung sasaksak para hindi niya na magawa ang masamang balakin. Otherwise, the general rule is, hindi mo dapat pilitin ang kapwa mo na gawin ng isang bagay na ayaw niya through force or intimidation. So talagang in that case, so dito sa kasong ito, parang sinasabi nung isang kapatid, pinipilit niya ako. So, Kasi ang pagkasabi yata kasi via text is, kunwari, Kung, halimbawa, sisirain kong buhay mo Kung hindi. mo ko Okay. bayaran. Or kukunin ko yung iyong kotse kung hindi mo bayaran yung utang mo sa akin. Okay. So, yung sinasabi nga natin, hindi yan grave coercion kasi grave threat siya. kasi Malamang. hindi siya immediate. Hindi Pero, siya immediate. like you mentioned, attorney, may mga text messages. There was an Yes. exchange of text messages. Kaya ito, libel din ang ikinaso ni Aramina kay Christine Reyes. I know it's a very parang iffy situation also kasi parang wala pa tayong very clear lines, di ba, sa batas kung ang text messaging ba at mga internet that's kasama true. na ba siya sa libel? Well, yung sa internet is more a hazy issue kasi nga parang merong panag yung iba na yung, ay naku, yung internet hindi naman yan kasama or yung Facebook, mas lalo na. Hindi yan kasama sa libel. Pero ano ba unang-una yung libel? Unang-una po yung libel, siguro ang simpleng definition ng libel ay paninirang puri. Okay. At yung paninirang puri na yan, maaari niyang gawin through 3 different ways. Yung unang-una, in written form. Or yung radyo or broadcast TV. At itong form na to tinatawag na libel. Yung pangalawang form ng libel, yung pananalita. Yung ikaw ay sisiraan ko na nag-uusap tayo at naririnig ng iba. O yung pangatlo, slander by deed, napapahiyain niya yung tao sa harap ng ibang tao by deed. So for example, sinampal kita, di ba? Pareho tayo ng inisip na example. Oo, parang hilig talaga sa telenovela to Oo isa to. nga. Di ba yung sinampal mo na yung pagsasampal mo, ang intention mo ay hindi sakta, hindi sakta niya yung tao, pero ipahiya siya. Sinabunutan. Yun, slander Yan. by deed. Okay. Yun. Okay. Alright. So sa libel, halimbawa, paninirang puri nga, maaari mong siraan isang tao by, halimbawa, accusing them of a crime, di ba? Ay, swindler yan, or yung, mamamatay tao yan, or siguro naku, maraming asawa yan, yung mga ganyan. Or kahit na anong circumstance o depekto na maaaring masira ang kanyang reputasyon or maging katawa-tawa sa publiko. Pero para maging krimen, ang paninirang puri na ito, dapat ay may element of publication or making it public. Okay? So kung yung paninira, halimbawa, via text, pero ang nakabasa lamang ay yung taong sinisiraan, yun baka walang libel. Because there's no element of publication or publicity. Kasi kung yung tao lang naman na sinisiraan, ang nakabasa, walang paninira. Kasi walang na ibang pinoprotektahan nakarinig or ng nakakita. batas natin. So, di ba, nasaktan ka, oo, pero may krimen bang libel? Wala nga, kasi walang element of publication or publicity. Pero yung element of publication, hindi nga naman kinakailangan na sa madla mo ipapabasa. Sufficient na that there is at least one other person na makakabasa. So kahit na isa lang ang makabasa, kung ito ay paninirang puri na ibang tao, maaaring magkaroon na ng krimen na libel. Meron nagsasabi, tulad nga sinabi mo, na baka daw hindi kasama sa batas ang texting or even libel over the internet kasi wala nga naman sa batas kasama sa enumeration. Pero tandaan po natin, yung revised penal code natin, 1930 pa po yan, hindi pa naiisip na magkakaroon ng computer or mga cellphone. Pero sa personal opinion ko, malawak yung enumeration ng batas na malamang cover ang modern technology. Although wala pa nga kasong umabot sa Korte Suprema na magkaklaro sa issue na to. Finally, gusto lamang natin isaad na maraming rules involved sa kaso ng libel na medyo mahirap i-discuss sa konting panahon na binibigay sa atin. Suffice it to say, ang general rule, bawal na manira ng reputasyon ng ibang tao, whether or not totoo, yung paninira, may presumption ng batas na ito ay malicious at ito ay bawal. Of course, kung ito ay kasama halimbawa sa pamamalita ni Igan, diba, sa isang newscast,
or yung kunwari, yung mga panunulat sa dyaryo, ito ay factual report ng mga pangyayari, hindi ito covered ng batas ng libel. Pero sa ordinaryong buhay, kung ipamamalita mo na isang babae, halimbawa ay mababa ang lipad at kung ano-ano ang sinasabi niya tungkol sa kanya na nakakasira sa kanyang reputasyon, malamang ito po ay isang krimen. Pero but of course, no, kung ang pinag-uusapan natin, mga public officials, at kinikriticize natin na parang mukhang merong mga ibang ginagawa, baka ito ay hindi maging libelous kasi yung mga public officials, hindi naman dapat maging balat sibuyas kasi dapat naman, di ba, it should be to help aid the citizenry in criticizing their public officers. Sabi nga nila, it's harder to prove libel kapag public figure. Nako, well, Yes. ayan ako, mga kapuso, kayo po, I'm sure marami na naman kayong napulot sa ating diskusyon. Kasama syempre si Attorney Gabby na impormasyong legal. So, maraming salamat po, Attorney Gabby. Maraming salamat din at yung mga magkakapamilya dyan, siguro bago kayo mag-away in public, di ba? At saka kung ang feeling nyo linibel kayo, huwag nyo nang basahin sa madlang publiko. Kung kasi ano lalo yung maririnig lang nila. paninirang tao na sinasabi nyo kasi mas lalo lang masisira ang reputasyon. Nako, thank you so much, Attorney. Happy weekend. Ay, happy weekend din sa'yo at happy weekend sa lahat. Alright, at eto po, para dun sa mga mag-weekend na kids, eto maganda to punta natin ang isang digital mobile planetarium na ibibida na ating kapusong si Bea Binene. Good morning, Bea! Hi, Ate Pia. Thank you po. Fun Friday, mga kapuso. Kumusta po kayo? Nandito tayo ngayon sa Barangay Marilag sa Quezon City kung saan nakalagay ang digital mobile planetarium na nasa likuran ko. Mamaya, samahan niyo akong i-discover ang universe at outer space sa pamamagitan ng high-tech dome na to. At mamaya, ibibida rin natin ang mga high-tech features na siguradong magbibigay kaalaman sa mga kids at heart. Kaya stay tuned dahil isang makabuluhan at exciting na morning ang hatid ng unang hirit. Back to studio! Ang mga unang balik